finally, meron na tayong part 2 ng ating house design using SketchUp. So, ito lang yung mga improvement na ginawa natin dun sa una nating design. Same pa rin sila. Actually, konti lang yung improvement nating nagawa. So, same spec. Meron tong 100 square meter lot. Corner lot siya. Tapos, may total floor plan na floor area na 115 square meter. So, meron tayo dito sa side na firewall. Tapos, dito sa kabilang side na to may bahay dapat dyan. Tapos, ito yung road. Paganyan. Okay? So, ano yung mga nagbago dito sa ating exterior? So, meron na siyang kulay ngayon. Dati, white lang siya. Ito yung original kasi na design sa side. Okay, tapos ngayon gumagamit na tayo ng metal roofing kasi discover ko na kung paano papalitan yung kulay. So, yun ang kulay natin. Mga brown lang siya na light kasi sabi nila pag lighter yung color ng bahay mo, mas hindi siya nag-absorb ng heat. So, mas lighter, mas hindi nag-absorb. So, yun. Tapos, ang isa sa major na nabago is yung location ng ating main door kasi nilagay na natin siya sa center in between ng mga windows. Dati, nandito siya sa side. Kasi pag explain ko yun later doon sa second floor kung ba't natin doon nilagay. Yan. So, yun lang ang nabago naman dyan sa ating exterior. Meron pa yung mirror, yung yung windows na to, ginawa natin isang malaking windows na lang para mas pumasok yung natural light sa bahay. Tapos tinanggal na din natin yung dito. Ano ba yun? Yung storage area sa labas. Kasi hindi ko sure kung pwede kasi yun. So yun. Isa sa tanong, pwede kaya yun? Ito yun yung original na design. Meron tayong storage area dito. Pwede naman natin gawin ng hidden na mga cabinet dyan. If ever. So yan. Tsaka yung location nitong dalawang windows na bago din. So, mas magkalayo na sila. Dati magkalapit sila dito. So, yun. Mayroon kasi mga nabago doon sa interior natin. Kaya ganun na nangyari. So, punta tayo doon sa first floor. Okay. Ito yung original nating design. Yan. Tapos, ito na siya ngayon. Meron na siyang kulay. Kasi na-discover na natin kung paano magpalit ng kulay. So, dito muna tayo sa living area. Ayan, ang pintuan natin. Yan, ganyan yan pagka nakasara. So, yan ang living area natin. Meron tayong mas maayos na yung layout natin ngayon. Tapos, itong ating TV area, itong nasa likod niya, meron dyang hidden na cabinet para doon mo ilalagay lahat ng mga wirings mo, lalo ng mga cable wires, para hindi siya makalat tingnan or iba pang pwedeng ilagay doon. So, hindi lang siya dyan design. Meron siyang mga wire dyan sa likod. So, yan. Tapos, ayun nga, nilipat natin yung main door natin dito sa gitna, in between ng mga windows, para hindi na siya nakatapat dito sa staircase natin. Pag binuksan natin itong ating main door, ganito yung mangyayari, katulad kanina. Yan. So, yun. Yun ang pagbukas. Okay. Maliit lang itong ating living area. Living room. Kasi meron lang tayong 40 square meter sa buong ground floor or first floor. So at least hindi na siyang nakatapat ngayon dun sa staircase. So, tapos naglagay din tayo nito divider para hindi masyadong makikita yung ating kitchen right away pagkagaling mo sa main entrance.
Tapos, isa pa sa nagbago is yung location ng pintuan ng CR. Nilagay natin dito sa kabilang side. Instead na din dito siya, originally nandito siya. Ginawa natin yun para din maitago yung CR pagka galing ka sa pintuan. Para maganda yung view mo. Pag pumasok ka, hindi kita agad. So, yun. Yun ang isa sa nabago sa ating bathroom. Tapos, yung shower room natin, nilagay din natin dito, pinalitan natin ng kulay, lighter na lang siya kasi sabi nila yung tiles daw na black or yung mga fixtures na black, mahirap siya i-maintain sa bathroom. Okay, madali siya mag-stain. So, yun. Tapos, ito na ang ating kitchen. Ang kitchen natin ay mayroon ng kulay. Ano to? Olive green. Yun yung gusto kong kulay dyan. Light lang siya pero medyo off na green. Nagdagdag din tayo ng mga cabinet dito para mas madaming storage. Tapos yung ating rep, ginawa lang natin isang bukasan. Kasi dati, original na design, dalawa. Tapos itong concrete nating lababo, niliitan natin para yung naglaan tayo ng space para sa cabinet na to para mas pwedeng i-customize. Mas madali kasing i-customize kung hindi concrete. Okay? So, we keep yung ating windows dito, sliding windows, para yun, makakapasok yung natural light. At the same time, pwede mo yung buksan para makakasingaw din yung bahay. Yan. Tapos, yung ating home office ay mas malaki na. Kasi in-move natin yung divider natin. Itong divider na to, dun na, sa katapat na siya nitong ating beam. Yan. Kaya mas malawak na to. Yan. Malawak na yan. Malawak yan. Parang ganito sa office ko din. Right now, sa ganong size. Yung haba nitong ano na to, table nito is 70. 70 ba? Or 75. So, mahaba na yan. So, yun lang ang ating na-improve dito sa ating first floor. So, punta na tayo sa second floor. Yan. Ito yung original nating design. Yun. Lock yung ating mga fixtures dito sa CR. Tapos, mayroon tayo ano ba tawag dito? Ano tawag dyan? Walk-in closet. Pero, tinanggal na natin yan. Tapos, may TV doon. Ito na yung ating bagong layout ng second floor. Yung sa bathroom, ginawa natin lighter lang yung kulay ng ating ano ba tawag dyan? Parang laging ganun siya sa yung bathroom natin or yung tub natin. Tapos ito yung ating dalawang bedroom. Meron silang single bed, tapos cabinet sa tapat. Tapos pwede ka maglagay dito ng table later. Tapos sa master bedroom natin, instead na nilagay natin dito yung walk-in closet, nilipat na lang natin dun yung natin kama. Tapos yung pintuan, i-move natin dito. Tapos yung cabinet, naglagay na lang tayo sa labas ng cabinet. Tapos dito, sa side na to, ay merong vanity area or table. Tapos lahat yan, lalagyan natin ng cabinet dito. Kahit sa ilalim ng ating kama. Yan. Tapos meron tayo dito lababo para pwede mo dyang lababo. Meron tayo dyang table, pwede mong lagyan ng books or ng phone. Tapos meron dyang pwedeng saksakan dyan. Yun. Tapos ginawa nating split type aircon dito kasi
Wala akong paglagyan ng window type aircon sa side na to. So, yun lang ang ating improvement na nagawa. Yung ating column and beam layout, yun pa rin. May firewall. Tapos yung septic tank, nasa ilalim pa rin sila ng parking lot. So, itong layout natin ay for conceptualization design lang. Hindi siya ready for construction. Siyempre, maganda pa rin at importante pa rin na mag-consult tayo sa ating mga engineer or architect para siguradong matibay ang iyong bahay. Okay? So, thank you for watching.